Clean title ba ang property kapag may authority to sell or at? Hello mga ka-realtor, another house, another day. Welcome back sa ating real estate tips. May isang common question na madalas kong naririnig from buyer and even property owners. Kapag may authority to sell o at ang property, ibig sabihin ba clean title ba ito? Ang sagot, hindi automatic, at sa video na ito, ipapaliwanag ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng clean title. Ano ang authority to sell? At ano ang dapat mong i-check bago bumili ng property? So kung nagplano kang bumili ng house and lot, vacant lot, commercial property, or any real estate property, panoorin mo ito hanggang dulo. Part 1. Ano ba ang authority to sell? Unahin muna natin ano ba ang authority to sell, or commonly called at. Ang authority to sell ay isang written or authorization mula sa property owner na nagbibigay ng authority sa isang real estate broker or salesperson na ipamarket o i-offer at maghanap ng potential buyer para sa property. Halimbawa, ako ay isang accredited real estate salesperson at may property owner na gustong ibenta ang kanyang house and lot. Bago ko i-market ang property, mas maganda may proper authorization ako mula sa owner. Dito pumasok ang authority to sell. Pero tandaan, ang at ay ang authorization para ibenta o i-market ang property. Hindi ito certificate na nagsasabing clean ang title. Very important distinction yun para sa part 2. Ano ang ibig sabihin ng clean title? Ngayon, ano naman ang tinatawag na clean title? Kapag sinabi ng natin na clean title, generally big sabihin nito ay walang problematic or adverse annotation or encumbrances sa title na maaring makaepekto sa transfer or ownership ng property. Pero hindi sapat na sabihin lang ang seller na, "Sir, clean title ito," as a buyer. Kailangan mong i-verify ang pinaka-importanteng dokumento. Dapat mong tingnan at ang latest certificate true copy ng title mula sa Register of Deeds. Doon mo makilala kung may annotation tulad ng mortgage, lens, less pendants, adverse claim, o iba pang restriction or encumbrances. Kaya kung bibili ka ng property, huwag basta umasa sa verbal assurance. Verify the title. Part 3. May at pero may mortgage. Pwede ba? Now, here's an important example. May seller na nagbibigay sa agent ng authority to sell. Tapos sinabi ng agent, clean title po ito, pero nang kumuha ka ng certified true copy sa Register of Deeds, may annotation pala na mortgage sa bank. So, clean title ba? Hindi mo dapat basta i-assume na clean siya dahil lang may 80 or at. Possibly na legal, civil, or property subject to the existing mortgage and agreed process. Pero kailangan itong maayos at properly disclosed. Kaya bilang buyer, alamin may mortgage ba? May outstanding loan ba? May adverse claim ba? May pending case ba? May ibang annotation ba? At kung meron, dapat malinaw kung paano ito i-release or ma-clear bago matapos ang transaction. Part 4. Authority to sell versus title. Para mas simple, tandaan ninyo
Ito ang authority to sell or permission to market to sell. Title. Evidence of registered ownership and its registered annotation. Magkaiba sila sa at ay hindi kapalit ng title at ang at ay hindi rin proof na walang encumbrance ang property. For example, maaring may valid at ang agent pero may mortgage ang property. Maaari ring may at pero may co-owner pala ng kailangan ding mag-consent na transaction. Kaya hindi dapat hanggang at lang ang due diligence ng buyer. Part 5. Ano ang dapat i-check ng buyer? Kung bibili ka ng property, ito ang simple checklist na pwede mong tandaan. Number 1. Verify the title. Humingi ng letter certified true copy ng TCT or OTC at i-check ang registration or owner at annotation. Number 2, verify the identity of the seller. Siguraduhin na ang kausap mo ay siya mismo ang registered owner or property authorized representative. Number 3, check ang tax declaration and real property tax. Alamin kung updated ang real property taxes at kung tugma ang property details. Number 4, check if there is a mortgage or not encumbrance. Kung may loan sa bank, dapat malinaw ang settlement ng release process. Number 5, check the authority of the agent or broker. Kung agent ang kausap mo, ask for the proper authority to sell or other written authority from the owner. Number 6, verify the documents with the proper government offices. Huwag puro photocopy or screenshot lang ang basihan. For significant transactions, proper verification is a very important, at least. Number 7, consult the right professionals when the necessary. Kung complicated ang ownership, inheritance, corporation, mortgage, or legal issues, magandang kumuha ng advice mula sa qualified lawyer or appropriate professional. Part 6. Red flag na dapat abangan. Ngayon, ito naman ang ilang red flags. Kapag sinabi ng seller, sir, huwag na kumuha ng certified true copy, may picture naman ako ng title. Red flag kapag sinabi, sir, ako lang ang may hawak ng property pero iba ang pangalan sa title. Mag-ingat kapag sinabing, sir, may mortgage pero okay lang yan. Trust me. Verify first at kapag pinipilit kang magbigay agad ng malaking amount bago mo ma-check ang documents, stop and verify. Hindi ibig sabihin na scam agad ang seller. Pero ibig sabihin nito, kailangan mong mag-due diligence. Part 7. Final reminder. Mga ka-property, tandaan ninyo ito. Sa pagkakaroon ng authority to sell ay hindi automatic na nangangahulugan clean title ang property. Ang at ay authorization para sa selling or marketing arrangement. Samantalang ang title lang ang dokumento ang kailangan mong i-check para malaman ang registered ownership at ang annotation or encumbrances. Kaya bago ka maglabas ng pera, verify. Huwag bumili ng property dahil lang maganda ang bahay. Huwag bumili dahil mura. At huwag bumili dahil sinabi ng seller na clean title. Make sure the documents are properly verified. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo ito sa family and friends mo na nagpaplanong bumili ng property. At kung may gusto kang ipacheck,
na real estate transaction process or gusto mong malaman ang mga documents na kailangan bago mo bumili ng house and lot, comment title below for your real estate transaction. Always work with a properly accredited and registered real estate professional and seek legal advice when the transaction has complicated legal issues. I'm your real estate professional helping you make smarter and proper property and safer property decisions. Remember, in real estate, don't just trust. Verify. See you on my next real estate tips video. This is Albert, the PRC accredited. Thank you and God bless.